Ikalimang aklat, sulat ni Enoch. Unang kabanata, ang patnubay ni Enoch. At ngayon, anak kong Methuselah, tawagin mo sa akin ang lahat ng iyong mga kapatid at tipunin mo sa akin ang lahat ng mga anak ng iyong ina, sapagkat tinatawag ako ng salita at ang Espiritu ay ibinuhos sa akin upang maipakita ko sa inyo ang lahat ng mangyayari sa inyo magpakailanman. At pagkatapos ay nagtungo si Methuselah at tinawag niya ang lahat ng kanyang mga kapatid at pinagsama-sama ang kanyang mga kamag-anak. At nagsalita siya sa lahat ng mga anak ng katuwiran at sinabi, "Pakinggan ninyo mga anak ni Enoch, ang lahat ng salita ng inyong ama at makinig mabuti sa tinig ng aking bibig sapagkat pinagpayuhan ko kayo at sinasabi sa inyo mga minamahal. Ibigin ang katapatan at lumakad kayo roon at huwag kayong lumapit sa katapatan na may dalawang puso at huwag makisama sa mga may dalawang puso kundi lumakad sa katuwiran mga anak ko. At ito ang magpapatnubay sa inyo sa mabubuting landas at ang katuwiran ang magiging kasama ninyo. Sapagkat alam ko na ang karahasan ay dapat dumami sa lupa at isang malaking parusa ang ipapatupad sa lupa at ang lahat ng kalikuan ay magwawakas. Oo, ito'y puputulin mula sa mga ugat nito at ang buong kayarian nito ay mawawasak. At ang kalikuan ay muling magiging ganap sa lupa at ang lahat ng gawa ng kalikuan at ng karahasan at ang pagsalangsang ay mananaig ng doble. At kapag ang kasalanan at kalikuan at pamumusong at karahasan sa lahat ng uri ng gawa ay dumami, at ang pagtalikod at pagsalangsang at karumihan ay dumami, isang malaking parusa ang darating mula sa langit sa lahat ng ito, at ang banal na Panginoon ay lalabas na may puot at parusa upang ipatupad ang paghuhukom sa lupa. Sa mga araw na iyon ay puputulin ang karahasan mula sa mga ugat nito, at ang mga ugat ng kalikuan kasabay ng panlilinlang, at sila'y mawawasak mula sa ilalim ng langit. At ang lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga pagano ay iiwan, at ang mga templo ay susunugin sa apoy, at aalisin nila ang mga ito mula sa buong lupa, at ang mga ito'y ihahagis sa paghuhukom ng apoy, at mawawala sa puot at sa mahigpit na paghuhukom magpakailanman. At ang mga matuwid ay babangon mula sa kanilang pagtulog, at ang karunungan ay babangon at ibibigay sa kanila. At pagkatapos nito ay puputulin ang mga ugat ng kalikuan, at ang mga makasalanan ay mawawasak sa pamamagitan ng tabak, at ang mga mamumusong ay mawawasak sa bawat lugar, at ang mga nagpaplano ng karahasan at ang mga gumagawa ng pamumusong ay mawawala sa pamamagitan ng tabak. At ngayon ay sinasabi ko sa inyo, mga anak ko, at ipinakikita sa inyo ang mga landas ng katuwiran at ang mga landas ng karahasan. O, ipakikita ko ulit ang mga ito sa inyo upang malaman ninyo ang mangyayari. At ngayon makinig kayo sa akin mga anak ko, at lumakad sa mga landas ng katuwiran, at huwag lumakad sa mga landas ng karahasan, sapagkat ang lahat ng lumalakad sa mga landas ng kalikuan ay mawawala magpakailanman. Ikalawang kabanata, karunungan ni Enoch. Ang aklat na isinulat ni Enoch tunay, na isinulat ni Enoch ang buong doktrinang ito ng karunungan, pinupuri ng lahat ng tao at hukom ng buong daigdig para sa lahat ng aking mga anak na maninirahan sa lupa, at para sa mga susunod na salinlahi na magmamasid ng katuwiran at kapayapaan. Huwag mabagabag ang inyong espiritu dahil sa mga panahon, sapagkat ang banal at dakila ay nagtakda ng mga araw para sa lahat ng bagay. At ang matuwid ay babangon mula sa pagkakatulog, babangon at lalakad sa mga landas ng katuwiran, at ang lahat ng kanyang landas at pakikipag-ugnayan ay magiging sa walang hanggang kabutihan at biyaya. Siya ay magiging mapagbiyaya sa matuwid at bibigyan siya ng walang hanggang katuwiran, at bibigyan niya siya ng kapangyarihan upang siya ay maging may kabutihan at katuwiran. At siya ay lalakad sa walang hanggang liwanag. At ang kasalanan ay malilipol sa kadiliman magpakailanman at hindi na muling makikita mula sa araw na iyon magpakailanman. At pagkatapos noon si Enoch ay nagbigay at nagsimulang magsalaysay mula sa mga aklat. At sinabi ni Enoch tungkol sa mga anak ng katuwiran at tungkol sa mga hinirang ng mundo at tungkol sa halaman ng katuwiran, aking sasabihin ang mga bagay na ito. Oo, ako si Enoch ay magpapahayag sa inyo, aking mga anak, ayon sa ipinakita sa akin sa makalangit na pangitain at sa aking nalaman sa pamamagitan ng salita ng mga banal na anghel at natutunan mula sa mga makalangit na tabletas. At si Enoch ay nagsimulang magsalaysay mula sa mga aklat at nagsabi, Ako ay ipinanganak na ikapito sa unang linggo, habang ang paghuhukom at katuwiran ay nananatili. At pagkatapos ko ay babangon sa ikalawang linggo ang malaking kasamaan, at ang panlilinlang ay susulpot, at dito ay magkakaroon ng unang wakas.
At dito ay maliligtas ang isang tao. At pagkatapos nitong matapos ay lalago ang kalikuan at gagawa ng batas para sa mga makasalanan. At pagkatapos noon sa 3 linggo sa pagtatapos nito ay mahihirang ang isang tao bilang halaman ng matuwid na paghuhukom at ang kanyang mga inapo ay magiging halaman ng katuwiran magpakailanman. At pagkatapos noon sa 4 linggo sa pagtatapos nito, ang mga pangitain ng mga banal at matuwid ay makikita at isang batas para sa lahat ng salinlahi at isang bakod ay gagawin para sa kanila. At pagkatapos noon sa 5 linggo sa pagtatapos nito, ang bahay ng kaluwalhatian at kapangyarihan ay itatayo magpakailanman. At pagkatapos noon sa 6 na linggo, ang lahat ng nakatira dito ay mabubulagan at ang mga puso ng lahat ng ito ay tatalikdan ng walang Diyos ang karunungan. At dito ay isang tao ay aakyat at sa pagtatapos nito ang bahay ng kapangyarihan ay susunugin ng apoy at ang buong lahi ng piniling ugat ay mangangalat. At pagkatapos noon sa 7 linggo ay babangon ang isang apostatang salinlahi at marami ang magiging mga gawa nito at ang lahat ng mga gawa nito ay magiging apostata. At sa pagtatapos nito ay mahihirang ang mga hinirang na matuwid ng walang hanggang halaman ng katuwiran upang tumanggap ng 7 ibayong pagtuturo tungkol sa lahat ng kanyang nilikha. Sapagkat sino sa lahat ng mga anak ng tao ang makakarinig ng tinig ng banal nang hindi nababagabag? At sino ang makakaisip ng kanyang mga iniisip? At sino ang naroon na makakatingin sa lahat ng gawa ng langit? At paano magkakaroon ng isang makakatingin sa langit? At sino ang naroon na makakauunawa ng mga bagay ng langit at makakita ng kaluluwa o espiritu at makakapagsabi nito o umakyat at makakita ng lahat ng kanilang wakas at maisip ang mga ito o gumaya sa mga ito? At sino sa lahat ng tao ang makakaalam kung ano ang lawak at haba ng lupa at kanino ipinakita ang sukat ng lahat ng mga ito? O mayroon bang sino man na makakapag-alam sa haba ng langit at kung gaano kataas ito at kung ano ang pinagtatayuan nito at kung gaano karami ang mga bituin at kung saan nagpapahinga ang lahat ng mga tanglaw? At ngayon ay sinasabi ko sa inyo, aking mga anak, ibigin ang katuwiran at maglakad dito, sapagkat ang mga landas ng katuwiran ay karapat-dapat tanggapin, ngunit ang mga landas ng kalikuan ay biglang masisira at mawawala. At sa ilang mga tao ng isang salinlahi ay mahahayag ang mga landas ng karahasan at kamatayan at ilalayo nila ang kanilang sarili mula sa mga ito at hindi susundin ang mga ito. At ngayon ay sinasabi ko sa inyo na mga matuwid, huwag maglakad sa mga landas ng kasamaan ni sa mga landas ng kamatayan at huwag lumapit sa mga ito, baka kayo ay mapahamak. Ngunit hanapin at piliin para sa inyong sarili ang katuwiran at isang hinirang na buhay at maglakad sa mga landas ng kapayapaan at kayo ay mabubuhay at magtatagumpay. At panghawakan ng mahigpit ang aking mga salita sa mga pag-iisip ng inyong puso at huwag hayaan na burahin ang mga ito mula sa inyong mga puso, sapagkat alam ko na ang mga makasalanan ay tutukso ang mga tao na masamang tratuhin ang karunungan upang wala ng lugar na matatagpuan para sa kanya at walang uri ng tukso ang mababawasan. Sa aba ng mga nagtatayo ng kalikuan at pang-aapi at naglalagay ng panlilinlang bilang pundasyon, sapagkat sila ay biglang mababagsak at wala silang kapayapaan. Sa aba ng mga nagtatayo ng kanilang mga bahay sa kasalanan, sapagkat mula sa lahat ng kanilang pundasyon ay mababagsak sila at sa pamamagitan ng tabak ay babagsak sila. At yaong mga nakakakuha ng ginto at pilak sa paghuhukom ay biglang mapapahamak. Sa aba ninyo, kayong mayayaman, sapagkat kayo ay nagtiwala sa inyong kayamanan at mula sa inyong kayamanan ay kayo ay hihiwalay dahil hindi ninyo naalaala ang kataas-taasan sa mga araw ng inyong kayamanan. Kayo ay gumawa ng kalapastanganan at kalikuan at naging handa na para sa araw ng pagpatay at ang araw ng kadiliman at ang araw ng malaking paghuhukom. Kaya't aking sinasabi at ipinahahayag sa inyo, siya na lumikha sa inyo ay magpapabagsak sa inyo at para sa inyong pagkabagsak ay walang awa at ang inyong tagapaglikha ay magagalak sa inyong pagkapahamak. At ang inyong mga matuwid sa mga araw na iyon ay magiging kapintasan sa mga makasalanan at mga walang Diyos. O sana ang aking mga mata ay ulap ng tubig upang ako'y makaiyak para sa inyo at ibuhos ang aking mga luha bilang ulap ng tubig upang ako'y makapagpahinga mula sa aking kaguluhan ng puso. Sino ang nagpahintulot sa inyo na magsagawa ng mga kapintasan at kasamaan? At kaya't ang paghuhukom ay aabot sa inyo, mga makasalanan. Huwag matakot sa mga makasalanan kayong mga matuwid, sapagkat muli ay ibibigay kayo ng Panginoon sa kanilang mga kamay, upang kayo ay makapagpatupad ng paghuhukom sa kanila ayon sa inyong mga nais.
Sa aba ng mga nagpapahayag ng mga sumpa na hindi mababawi, kaya't ang paggaling ay malalayo sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. Sa aba ng mga gumaganti sa inyong kapwa ng kasamaan, sapagkat kayo ay gagantihan ayon sa inyong mga gawa. Sa aba ninyo, mga sinungaling na saksi, at sa mga nagtimbang ng kawalang katarungan sapagkat biglang kayo ay mapapahamak. Sa aba ninyo, mga makasalanan, sapagkat inuusig ninyo ang mga matuwid, sapagkat kayo ay ibibigay at uusig dahil sa kawalang katarungan at mabigat ang pamatok nito sa inyo. Maging may pag-asa kayong mga matuwid, sapagkat biglang mapapahamak ang mga makasalanan sa harap ninyo at kayo ay magkakaroon ng pamumunot sa kanila ayon sa inyong mga nais. At sa araw ng kapigatian ng mga makasalanan ang inyong mga anak ay sasakay at babangon na parang mga agila, at mas mataas kaysa sa mga buitre ang inyong pugad, at kayo ay aakyat at papasok sa mga bitak ng lupa, at ang mga siwang ng bato magpakailanman na parang mga kuneho sa harap ng mga hindi matuwid, at ang mga sirena ay magbubuntong hininga dahil sa inyo at iiyak. Kaya't huwag matakot kayong nagtiis, sapagkat ang paggaling ay magiging inyong bahagi, at isang maliwanag na liwanag ang magliliwanag sa inyo, at ang tinig ng kapahingahan ay inyong maririnig mula sa langit. Sa aba ninyo, mga makasalanan, sapagkat ang inyong kayamanan ay nagpapakita sa inyo na parang mga matuwid, ngunit ang inyong mga puso ay nagpapatunay na kayo ay mga makasalanan, at ang katotohanan ito ay magiging patotoo laban sa inyo bilang alaala ng masasamang gawa. Sa aba ninyong nagsisikain ng pinakamainam na trigo at umiinom ng alak sa malalaking mangkok at yumayapak sa mga mapagkumbaba sa inyong kapangyarihan. Sa aba ninyong umiinom ng tubig mula sa bawat bukal, sapagkat biglang kayo ay masasakmal at malalanta dahil tinakwil ninyo ang bukal ng buhay. Sa aba ninyong gumagawa ng kalikuan at panlilinlang at kalapastanganan, ito ay magiging alaala laban sa inyo para sa kasamaan. Sa aba ninyo, kayong makapangyarihan, na may kapangyarihang nang aapi sa mga matuwid, sapagkat ang araw ng inyong pagkapahamak ay darating. Sa mga araw na iyon ay marami at mabubuting araw ang darating sa mga matuwid sa araw ng inyong paghuhukom. Ikatlong kabanata, Karunungan ni Enoch. Maniwala kayo, mga matuwid, na ang mga makasalanan ay magiging kahihiyan at mapapahamak sa araw ng kalikuan. Alamin ninyo na ang kataas-taasan ay may pakialam sa inyong kapahamakan at ang mga anghel sa langit ay nagagalak sa inyong pagkapuksa. Ano ang gagawin ninyo, mga makasalanan, at saan kayo tataka sa araw ng paghuhukom na iyon kapag narinig ninyo ang tinig ng panalangin ng mga matuwid? O, magiging kagaya kayo nila na laban sa kanila ay magiging patotoo ang salitang ito. Naging kasama kayo ng mga makasalanan. And sa mga araw na iyon ang panalangin ng mga matuwid ay aabot sa Panginoon at para sa inyo ay darating ang mga araw ng inyong paghuhukom. At ang lahat ng salita ng inyong kalikuan ay babasahin sa harapan ng dakilang banal at ang inyong mga mukha ay tatakpan ng kahihiyan at itatakwil niya ang bawat gawa na nakabatay sa kalikuan. Sa aba ninyo, mga makasalanan na nakatira sa gitna ng karagatan at sa tuyong lupa na ang alaala ay masama laban sa inyo. Sa aba ninyo na nakakakuha ng pilak at ginto sa kalikuan at nagsasabi, naging mayaman kami sa kayamanan at may mga ari-arian at nakuha namin ang lahat ng aming ninanais. At ngayon gawin natin ang aming binabalak, sapagkat nakapag-ipon kami ng pilak at marami ang mga magsasaka sa aming mga bahay. At ang aming mga kamalig ay puno na parang tubig. Oo, at tulad ng tubig ang inyong mga kasinungalingan ay mawawala, sapagkat ang inyong kayamanan ay hindi mananatili kundi mabilis na aakyat mula sa inyo. Sapagkat nakuha ninyo ito lahat sa kalikuan at kayo ay ibibigay sa isang malaking sumpa. At ngayon ay isinusumpa ko sa inyo, sa mga marunong at sa mga mangmang, sapagkat kayo ay magkakaroon ng maraming karanasan sa lupa. Sapagkat kayong mga lalaki ay magsusuot ng higit na palamuti kaysa sa isang babae at mga kulay na kasuotan kaysa sa isang birhen. Sa pagkahari at sa kadakilaan at sa kapangyarihan at sa pilak at sa ginto at sa kulay ube at sa kagandahan at sa pagkain ay ibubuhos sila na parang tubig. Kaya't magkukulang sila sa aral at karunungan at sila ay mapapahamak dahil dito kasama ng kanilang mga ari-arian. At sa lahat ng kanilang kaluwalhatian at kanilang kagandahan, at sa kahihiyan at sa pagpatay at sa malaking kahirapan ng kanilang mga espiritu ay ihahagi sa pugon ng apoy. Isinumpa ko sa inyo, mga makasalanan, na kung paanong ang isang bundok ay hindi naging alipin at ang isang burol ay hindi naging alila ng isang babae. Gayon din,
Ang kasalanan ay hindi ipinadala sa mundo kundi ang tao mismo ang lumikha nito. At sa ilalim ng isang malaking sumpa ay mahuhulog sila na gumagawa nito. At ang kabaunan ay hindi ibinigay sa babae kundi dahil sa mga gawa ng kanyang sariling mga kamay, siya ay namamatay ng walang anak. Isinumpa ko sa inyo mga makasalanan sa pamamagitan ng banal na dakila na ang lahat ng inyong masasamang gawa ay inihayag sa mga langit at wala sa inyong mga gawa ng pang-aapi ay natatakpan at nakatago. At huwag isipin sa inyong espiritu ni sabihin sa inyong puso na hindi ninyo alam at hindi ninyo nakikita na ang bawat kasalanan ay itinatala araw-araw sa langit sa harapan ng kataas-taasan. Mula ngayon ay alam ninyo na ang lahat ng inyong pang-aapi na inyong ginagawa ay isinusulat araw-araw hanggang sa araw ng inyong paghuhukom. Saaban ninyo, mga hangal, sapagkat sa pamamagitan ng inyong kamangmangan ay mapapahamak kayo at kayo ay lumalabag sa mga marunong. At kaya ang mabuting kapalaran ay hindi magiging inyong bahagi. At ngayon alamin ninyo na kayo ay inihanda para sa araw ng kapahamakan. Kaya't huwag umasa na mabuhay, mga makasalanan, kundi kayo ay aalis at mamamatay, sapagkat hindi ninyo alam ang pantubos, sapagkat kayo ay inihanda para sa araw ng dakilang paghuhukom, para sa araw ng kapighatian at malaking kahihiyan para sa inyong mga espiritu. Saaban ninyo, mga matigas ang ulo na gumagawa ng kasamaan at kumakain ng dugo, saan kayo nakakakuha ng mga mabubuting bagay para kainin at inumin at mabusog? Mula sa lahat ng mabubuting bagay na inilagay ng Panginoong kataas-taasan ng sagana sa mundo, kaya't kayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Saaban ninyo na umiibig sa mga gawa ng kalikuan, bakit kayo umaasa ng mabuting kapalaran para sa inyong sarili? Alamin na kayo ay ibibigay sa mga kamay ng mga matuwid, at puputulin nila ang inyong mga leeg at papatayin kayo at walang awa sa inyo. Saaban ninyo na nagagalak sa kapighatian ng mga matuwid sapagkat walang libingan ang ipahuhukay para sa inyo. Saaban ninyo na nagpapawalang halaga sa mga salita ng mga matuwid sapagkat kayo ay walang pag-asa sa buhay. Saaban ninyo na nagsusulat ng mga kasinungalingan at mga salitang walang Diyos sapagkat isinusulat nila ang kanilang mga kasinungalingan upang marinig ng mga tao at kumilos ng walang Diyos sa mga kapwa. Kaya't sila ay magkakaroon ng kapayapaan kundi mamamatay sa biglaang kamatayan. Saaban ninyo na gumagawa ng kawalang Diyos at nagpaparangal sa kasinungalingan at pinupuri ang mga ito, kayo ay mapapahamak at walang masayang buhay ang magiging inyo. Saaban nila na nagpapalihis ng mga salita ng katapatan at lumalabag sa walang hanggang batas at nagbabago ng kanilang sarili sa hindi nila dati na maging mga makasalanan. Sila ay yuyurakan sa mundo. Sa mga araw na iyon, maghanda kayo mga matuwid na itaas ang inyong mga panalangin bilang alaala at ilagay ang mga ito bilang patotoo sa harapan ng mga anghel upang ilagay nila ang kasalanan ng mga makasalanan para sa alaala sa harapan ng kataas-taasan. Sa mga araw na iyon, ang mga bansa ay gigising at ang mga angkan ng mga bansa ay babangon sa araw ng kapahamakan. At sa mga araw na iyon, ang mga dukha ay lalabas at dadalhin ang kanilang mga anak at iiwanan nila ang mga ito upang ang kanilang mga anak ay mapahamak sa pamamagitan nila. Oo, iiwanan nila ang kanilang mga anak na sanggol at hindi babalik sa kanila at walang awa sa kanilang mga minamahal. At muli ay isinusumpa ko sa inyo mga makasalanan na ang kasalanan ay inihanda para sa isang araw ng walang tigil na pagdanak ng dugo. At sila na sumasamba sa mga bato at mga inukit na imahen ng ginto at pilak at kahoy at putik, at yaong mga sumasamba sa maruruming espiritu at mga demonyo, at lahat ng uri ng mga Diyos-Diyosan na hindi ayon sa kaalaman ay hindi makakakuha ng anumang uri ng tulong mula sa kanila. At sila ay magiging walang Diyos dahil sa kamangmangan ng kanilang mga puso, at ang kanilang mga mata ay bulagin sa pamamagitan ng takot ng kanilang mga puso at sa pamamagitan ng mga pangitain sa kanilang mga panaginip. Sa pamamagitan ng mga ito ay magiging walang Diyos sila at takot, sapagkat ginawa nila ang lahat ng kanilang gawa sa isang kasinungalingan at sumamba sa isang bato, kaya't sa isang iglap ay mapapahamak sila. Ngunit sa mga araw na iyon pinagpala ang lahat ng tumatanggap sa mga salita ng karunungan at nauunawaan ang mga ito at sinusunod ang mga landas ng kataas-taasan at lumakad sa landas ng kanyang katuwiran at hindi nagiging walang Diyos kasama ng mga walang Diyos sapagkat sila ay maliligtas. Saaban ninyo na nagkakalat ng kasamaan sa inyong mga kapwa sapagkat kayo ay papatayin sa Sheol. Saaban ninyo na gumagawa ng mga dayuhan at maling sukat at nagdudulot ng kapaitan sa mundo sapagkat sila ay lubos na masasakmal dahil dito.
Sa aba ninyo na nagtatayo ng inyong mga bahay sa pamamagitan ng masakit na pagpapagal ng iba, at ang lahat ng kanilang mga materyales sa paggawa ay ang mga ladrilyo at bato ng kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na kayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Sa aba nila na nagtatakwil sa sukat at walang hanggang mana ng kanilang mga ama, at ang kanilang mga kaluluwa ay sumusunod sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat sila ay magkakaroon ng pahinga. Sa aba nila na gumagawa ng kalikuan at tumutulong sa pang-aapi at pumapatay sa kanilang mga kapwa hanggang sa araw ng dakilang paghuhukom, sapagkat ibababa niya ang inyong kaluwalhatian at magdadala ng kapighatian sa inyong mga puso at gigisingin ang kanyang mabangis na galit at wawasakin kayong lahat sa pamamagitan ng tabak. At ang lahat ng banal at matuwid ay maaalaala ang inyong mga kasalanan. At sa mga araw na iyon, sa isang lugar ang mga ama kasama ng kanilang mga anak ay papatayin at ang mga kapatid ay isa't isa ay mahuhulog sa kamatayan hanggang ang mga ilog ay umagos ng kanilang dugo. Sapagkat ang isang tao ay hindi magpipigil ng kanyang kamay sa pagpatay sa kanyang mga anak at mga apo, at ang makasalanan ay hindi magpipigil ng kanyang kamay sa kanyang kapatid na pinagpipitagan. Mula sa madaling araw hanggang paglubog ng araw ay magpapatayan sila. At ang kabayo ay lalakad hanggang sa dibdib sa dugo ng mga makasalanan, at ang karo ay lulubog hanggang sa kanyang taas. Sa mga araw na iyon, ang mga anghel ay bababa sa mga lihim na lugar at titipunin sa isang lugar ang lahat ng nagdala ng kasalanan, at ang kataas-taasan ay babangon sa araw na iyon ng paghuhukom upang magsagawa ng dakilang paghuhukom sa gitna ng mga makasalanan. At sa lahat ng matuwid at banal ay magtatalaga siya ng mga tagapagbantay mula sa mga banal na anghel upang bantayan sila na parang balintataw hanggang sa gawin niya ang wakas ng lahat ng kasamaan at lahat ng kasalanan. At bagaman ang mga matuwid ay natutulog ng mahabang pagtulog, wala silang dapat katakutan. At ang mga anak ng mundo ay makikita ang mga marunong sa kaligtasan at mauunawaan ang lahat ng salita ng aklat na ito. At makikilala na ang kanilang kayamanan ay hindi makakapagligtas sa kanila sa pagbagsak ng kanilang mga kasalanan. Sa aba ninyo, mga makasalanan, sa araw ng matinding paghihirap, kayo na pumipigati sa mga matuwid at sinusunog sila ng apoy, kayo ay babayaran ayon sa inyong mga gawa. Sa aba ninyo, mga matigas ang ulo na nagbabantay upang magbalak ng kasamaan, kaya't darating ang takot sa inyo at walang tutulong sa inyo. Sa aba ninyo, mga makasalanan, dahil sa mga salita ng inyong bibig at dahil sa mga gawa ng inyong mga kamay na ginawa ng inyong kawalang Diyos, sa nagliliyab na mga apoy na mas masahol kaysa apoy ay susunugin kayo. At ngayon, alamin ninyo na tatanungin niya ang mga anghel tungkol sa inyong mga gawa sa langit mula sa araw at mula sa buwan at mula sa mga bituin hinggil sa inyong mga kasalanan, sapagkat sa lupa ay inyong ipinapataw ang hatol sa mga matuwid. At ipatutuon niya laban sa inyo ang bawat ulap at hamog at ambon at ulan, sapagkat ang lahat ng ito ay ihihinto dahil sa inyo na bumab sa inyo, at magiging maalalahanin sila sa inyong mga kasalanan. At ngayon, magbigay kayo ng mga handog sa ulan upang hindi ito mahadlangan na bumaba sa inyo, gayon din ang hamog kapag ito ay nakatanggap ng ginto at pilak mula sa inyo upang ito ay bumaba. Kapag ang hamog na nagyelo at ang niebe kasama ang kanilang lamig, at lahat ng bagyo ng niebe kasama ang lahat ng kanilang mga salot ay bumagsak sa inyo, sa mga araw na iyon ay hindi kayo makakatayo sa harapan nila. Ika-4 na kabanata, Karunungan ni Enoch. Masdan ninyo ang langit, kayong mga anak ng langit, at bawat gawa ng kataas-taasan, at pangambahan ninyo siya at huwag gumawa ng kasamaan sa kanyang harapan. Kung kanyang isasara ang mga bintana ng langit, at pigilin ang pagbuhos ng ulan at hamog sa lupa dahil sa inyo, ano ang inyong gagawin? At kung kanyang ipadala ang kanyang galit sa inyo dahil sa inyong mga gawa, hindi ninyo siya maaaring apilaan, sapagkat kayo ay nagsalita ng mga mapagmataas at walang galang na salita laban sa kanyang katuwiran, kaya't kayo ay walang kapayapaan. At hindi ba ninyo nakikita ang mga mandaragat ng mga barko, kung paano ang kanilang mga barko ay pinapagpag ng mga alon at niyuyugyug ng mga hangin at nasa matinding kagipitan? At kaya't sila ay natatakot sapagkat ang lahat ng kanilang mahuhusay na pag-aari ay napupunta sa dagat kasama nila, at sila ay may masasamang hinala sa puso na lulunurin sila ng dagat at mamamatay doon. Hindi ba ang buong dagat at lahat ng tubig nito at lahat ng kilos nito ay gawa ng kataas-taasan, at hindi ba niya itinakda ang mga hangganan sa mga gawa nito at ikinulong ito sa buong palibot ng buhangin? At sa kanyang pagsaway ay natatakot ito at natutuyo, at ang lahat ng isda nito ay namamatay at lahat ng nasa loob nito. Ngunit kayong mga makasalanan na nasa lupa ay hindi siya kinatatakutan.
Hindi ba niya ginawa ang langit at ang lupa at lahat ng naroroon? Sino ang nagbigay ng pag-unawa at karunungan sa lahat ng gumagalaw sa lupa at sa dagat? Hindi ba natatakot ang mga mandaragat ng mga barko sa dagat? Gayunpaman ang mga makasalanan ay hindi natatakot sa kataas-taasan. Sa mga araw na iyon kapag kanyang dinala ang isang matinding apoy sa inyo, saan kayo tatakas at saan kayo makakatagpo ng kaligtasan? At kapag kanyang ipinadala ang kanyang salita laban sa inyo, hindi ba kayo mangangamba at matatakot? At ang lahat ng mga tanglaw ay mangangamba ng may matinding takot at ang buong lupa ay mangangamba at manginig at mabigla. At ang lahat ng mga anghel ay isasagawa ang kanilang mga utos at hahanapin na magtago mula sa harapan ng dakilang kaluwalhatian at ang mga anak ng lupa ay manginig at mangatog at kayong mga makasalanan ay susumpain magpakailanman at kayo ay walang kapayapaan. Huwag kayong matakot, kayong mga kaluluwa ng mga matuwid at maging may pag-asa kayong namatay sa katuwiran. At huwag kayong magdalamhati kung ang inyong kaluluwa ay bumaba sa Sheol ng may pighati at nasa inyong buhay ang inyong katawan ay hindi nagtagumpay ayon sa inyong kabutihan, ngunit maghintay sa araw ng paghuhukom sa mga makasalanan at sa araw ng sumpa at parusa. Gayunpaman kapag kayo ay namatay, ang mga makasalanan ay nagsasalita sa inyo kung paano kami namatay, gayon din namamatay ang mga matuwid at ano ang pakinabang na kanilang natatamo sa kanilang mga gawa. Narito, kung paano kami, gayon din sila namamatay sa kalungkutan at kadiliman at ano ang meron sila na higit sa amin. Mula ngayon kami ay pantay-pantay. At ano ang kanilang tatanggapin at ano ang kanilang makikita magpakailanman. Narito, sila rin ay namatay. At mula ngayon magpakailanman ay hindi na sila makakita ng liwanag. Sinasabi ko sa inyo, kayong mga makasalanan kayo ay kontento na kumain at uminom at magnakaw at magkasala at hubarin ang mga tao at magkamit ng kayamanan at makakita ng mabubuting araw. Nakita na ba ninyo ang mga matuwid kung paano nagwawakas ang kanilang buhay na walang anumang uri ng karahasan na matatagpuan sa kanila hanggang sa kanilang kamatayan? Gayunpaman sila ay naglaho at naging parang hindi kailanman naging at ang kanilang mga espiritu ay bumaba sa Sheol sa pagdurusa. 5 kabanata. Karunungan ni Enoch, isa pang aklat na isinulat ni Enoch para sa kanyang anak na si Methuselah at para sa mga darating pagkatapos niya at magtupad ng kautusan sa mga huling araw. Kayong gumawa ng mabuti ay maghihintay para sa mga araw na iyon hanggang sa magwakas ang mga gumagawa ng kasamaan at magwakas ang kapangyarihan ng mga lumalabag. At kayo ay maghintay hanggang sa lumipas ang kasalanan sapagkat ang kanilang mga pangalan ay buburahin sa aklat ng buhay at sa mga banal na aklat at ang kanilang lahi ay papanawin magpakailanman at ang kanilang mga espiritu ay papatayin at sila ay iiyak at magtatangis sa isang lugar na isang magulong ilang at sa apoy sila ay masusunog sapagkat walang lupa doon. At nakita ko doon ang isang bagay na parang hindi nakikiting ulap sapagkat dahil sa lalim nito ay hindi ko maaring tingnan at nakita ko ang isang siga ng apoy na maliwanag na nagliliyab at mga bagay na parang nagniningas na mga bundok na umiikot at pumapailan lang. At tinanong ko ang isa sa mga banal na anghel na kasama ko at sinabi sa kanya, ano itong nagniningas na bagay sapagkat ito ay hindi langit kundi siga lamang ng nagliliyab na apoy at ang tinig ng pagtangis at pagiyak at panaghoy at matinding sakit. At sinabi niya sa akin, ang lugar na ito na iyong nakikita dito itinatapon ng mga espiritu ng mga makasalanan at mga nanunungayaw at ng mga gumagawa ng kasamaan at ng mga sumisira sa lahat ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ng mga propeta ang mga bagay na mangyayari. Sapagkat ang ilan sa mga ito ay nakasulat at nakaukit sa itaas sa langit upang mabasa ng mga anghel at malaman ang mangyayari sa mga makasalanan at ang mga espiritu ng mga mapagpakumbaba at ng mga nagdusa sa kanilang mga katawan at ginantihan ng Diyos. At ng mga pinahiya ng mga masasamang tao na umibig sa Diyos at hindi umibig sa ginto o pilak o anumang mabubuting bagay na nasa mundo, ngunit ibinigay ang kanilang mga katawan sa pagpapahirap. Na mula nang sila ay nilikha, hindi naghangad ng makalupang pagkain, ngunit itinuring ang lahat bilang isang pansamantalang hininga at namuhay ng naaayon at sinubok sila ng Panginoon ng husto at ang kanilang mga espiritu ay naging dalisay upang purihin ang kanyang pangalan. At lahat ng mga pagpapalang nakalaan para sa kanila ay isinalaysay ko sa mga aklat. At itinalaga niya sa kanila ang kanilang gantimpala, sapagkat sila ay naging mga umibig sa langit ng higit sa kanilang buhay sa mundo. At bagamat sila ay niurakan ng mga masasamang tao at nakaranas ng pang-aabuso at panlalait mula sa kanila at napahiya, gayunpaman sila ay nagpuri sa akin.
At ngayon ay tatawagin ko ang mga espiritu ng mabubuti na kabilang sa salinlahi ng liwanag at babaguhin ko ang mga ipinanganak sa kadiliman na sa laman ay hindi ginantimpalaan ng gayong karangalan na nararapat sa kanilang katapatan. At ilalabas ko sa nagniningas na liwanag ang mga umibig sa aking banal na pangalan at ipauupo ko ang bawat isa sa trono ng kanyang karangalan. At sila ay magliliwanag sa mga panahong walang bilang sapagkat ang katuwiran ay ang paghuhukom ng Diyos. Sapagkat sa mga tapat ay magbibigay siya ng katapatan sa tahanan ng mga matuwid na landas. At makikita nila ang mga ipinanganak sa kadiliman na pinapasok sa kadiliman, habang ang mga matuwid ay magliliwanag. At ang mga makasalanan ay hihiyaw ng malakas at makikita silang nagliliwanag, at sila nga ay pupunta kung saan ang mga araw at panahon ay itinakda para sa kanila. Ika-6 na kabanata, paghahayag ni Enoch. Isinusumpa ko sa inyo na sa langit ang mga anghel ay nag-aalaala sa inyo para sa kabutihan sa harap ng kaluwalhatian ng dakila, at ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa harap ng kaluwalhatian ng dakila. Maging may pag-asa, sapagkat noong una kayo ay napahiya sa pamamagitan ng masama at pagdurusa, ngunit ngayon kayo ay magliliwanag na parang mga ilaw ng langit, kayo ay magliliwanag at kayo ay makikita, at ang mga pintuan ng langit ay bubuksan para sa inyo. At sa inyong pagdaing idaing ninyo ang paghuhukom, at ito ay lilitaw sa inyo, sapagkat ang lahat ng inyong pagdurusa ay dadalawin sa mga pinuno at sa lahat ng tumulong sa mga nagnakaw sa inyo. Maging may pag-asa at huwag itapon ang inyong mga pag-asa sapagkat kayo ay magkakaroon ng malaking kagalakan na parang mga anghel ng langit. Ano ang inyong dapat gawin? Hindi kayo kailangang magtago sa araw ng dakilang paghuhukom at hindi kayo matatagpo ang mga makasalanan at ang walang hanggang paghuhukom ay malalayo sa inyo para sa lahat ng salinlahi ng mundo. At ngayon huwag matakot, kayong mga matuwid, kapag nakita ninyo ang mga makasalanan na lumalakas at umuunlad sa kanilang mga paraan, huwag maging kasama nila, ngunit lumayo sa kanilang karahasan, sapagkat kayo ay magiging mga kasama ng mga hukbo ng langit. At bagamat sinasabi ng mga makasalanan, hindi masusuri at maisusulat ang lahat ng aming mga kasalanan, gayunpaman isusulat nila ang lahat ng inyong mga kasalanan araw-araw. At ngayon ipinakikita ko sa inyo na ang liwanag at kadiliman araw at gabi ay nakakakita ng lahat ng inyong mga kasalanan. Huwag maging walang Diyos sa inyong mga puso, at huwag magsinungaling, at huwag baguhin ang mga salita ng katuwiran, ni isakdal ang mga salita ng banal na dakila, ni magbigay pansin sa inyong mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang lahat ng inyong pagsisinungaling at ang lahat ng inyong kawalang Diyosan ay hindi nagbubunga ng katuwiran kundi ng malaking kasalanan. At ngayon alam ko ang misteryong ito, na ang mga makasalanan ay babaguhin at sisirain ang mga salita ng katuwiran sa maraming paraan at magsasalita ng masasamang salita at magsisinungaling at magsasagawa ng malalaking panlilinlang at magsusulat ng mga aklat tungkol sa kanilang mga salita. Ngunit kapag isinulat nila ng tapat ang lahat ng aking mga salita sa kanilang mga wika at hindi nagbago o nagbawas ng anuman sa aking mga salita kundi isinulat ang lahat ng tapat, lahat ng una kong pinatototohanan tungkol sa kanila. Pagkatapos, alam ko ang isa pang misteryo na ang mga aklat ay ibibigay sa mga matuwid at mga pantas upang maging sanhi ng kagalakan at katuwiran at maraming karunungan. At sa kanila ibibigay ang mga aklat at sila ay maniniwala sa mga ito at magagalak sa mga ito at pagkatapos ang lahat ng matuwid na natuto mula rito sa lahat ng landas ng katuwiran ay gagantimpalaan. Sa mga araw na iyon, ang Panginoon ay nag-utos na tawagin at patototohanan sa mga anak ng lupa tungkol sa kanilang karunungan. Ipakita ninyo sa kanila sapagkat kayo ang kanilang mga gabay at isang gantimpala sa buong mundo. Sapagkat ako at ang aking anak ay magiging kasama nila magpakailanman sa mga landas ng katuwiran sa kanilang buhay at kayo ay magkakaroon ng kapayapaan, magalak, kayong mga anak ng katuwiran. Amen.